Nabasa ko lang po itong post na ito ng isang netizen. At tama yung sinabi niya na sa paligid ng isang katulad ni Harry Roque, yung mga taong nag-iisip ng tama, lalo na yung mga colleague niya, halimbawa, mga naging kaklase niya sa university, mga naging katrabaho niya dati, natural may mga utak yan. At kahiya-hiya para sa kanila na magkaroon halimbawa ng isang Harry Roque sa paligid nila. Ganon ang sistema, ganon ang kalakaran sa mundong ito. Mas lalong ikinahihiya si Harry Roque sa tingin ko ng mga malalapit na kaanak na nag-iisip din ng tama. Sa family niya, siguradong kahiya-hiya din siya. Natural lamang na kahit papaano ipagtatanggol yan ang mga kapamilya niya, pero nakakahiya pa rin. At sino nga ba ang sinasandala ni Harry Roque na akala niya ay taga-suporta niya? Yung mga nasa social media. Yun yung masaklap. Dahil ang mga naniniwala at sumusuporta kay Harry Roque ay yun pong mga kababayan natin na madaling mauto, madaling mapaniwala, madaling baluktutin ang kaisipan. Ganyan na ganyan. May isa pong, ang sabi kasi dito, batch ka-batch sa isang or sa kanilang alma mater na kuno ay ikinahihiya nga etong si Harry Roque. Ang sabi dito, mahiya ka naman. Sisigaw-sigaw at sasayaw-sayaw ka dyan sa dahig ng bangag-bangag. Mahiya ka naman sa aming mga kabatch mo sa alma mater mo. Ikaw ang kilos bangag. Totoo yan. Sa mga pinaggagawa, kinikilos na itong si Harry Roque. Siya po ang totoong bangag. Kasi yung mga taong ganyan, kayang magpakababa, diba? Alam kasi nila na posibleng may kapalit yung kanilang mga ganyang klaseng sakripisyo. Pero sa punto ni Harry Roque, wala na siyang maaasahan.